ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Kapag tumugtog na ang kanilang mga awitin, sino ba naman ang hindi mapapasabay? Nais kong mapalapit sa'yo, Ang nais kong malaman mo, ang mga paghihirap ko'y sa'yo. Kanya-kanyang hugot. Kuhang-kuha kasi nila ang pulso ng masa. ikaw ay aking pinahal. Basta ako ay kapag-ulitan. Ako pala'y nag-isang na, naghahangad sa kakulan. Okay na! Asahan ng meron ding rak-rakan. Kapag tumuntong na sa entablado ang OPM o Original Filipino Music Rock Band na Aegis. Umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ay naglaga. Walang kupas, kinakanta mula noon hanggang ngayon, saan mang sulok ng mundo, basta't may Pilipino. At ito ang iyong tandaan. Ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo, kahit nasa luha, magbabayaran mo. Hello, hello, hello! Katunayan, nito lang November 9, ang isa sa mga lead vocalist ng banda na si Mercy Sunot, ibinirit pa ang hit song nilang Luha sa isang show sa California sa Amerika. Ayaw mo na maharap. Ayaw mo na tumingin. Ayaw mo na malamig. Nasasaktan ka namin. Gulong ng buhay. Ako'y tuloy sa pagiging ko. Noon ako'y nasa kailangan. Sama mo sa Pero lingid sa kaalaman ng kanyang fans, yun na pala ang kahuli-hulihang beses na kakantahin ng rock icon ang kanyang hit song. Nitong Lunes lang kasi, nagulat na lang ang lahat na si Mercy pumanaw na sa edad na 48 anyos dahil sa komplikasyon sa cancer. Sa kanyang pagkawala, bumuhos ang luha ng pagdadalamhati at pakikiramay. Kala ko ikaw ay akin. Tubong Cagayan de Oro City sa Mindanao si Mercy na sa pagbirit, no mercy rin o walang awa ang kanyang boses, napakataas. At ito ang iyong tandaan. Bata pa lang daw kasi, hinasa na ito ng kanyang nanay Emma. Alam mo ng probinsya, pag tinawag ng nanay, "Oy, kain na!" Ganun. Hasa rin si Mercy sa kaliwat ka ng amateur singing contests. Hanggang taong 1995, si Mercy at ang kanyang kapatid na si Juliet naging lead vocalists ng isang banda, ang Aegis Sound Trippers, na nagtanghal sa mga club sa Japan. Ngunit naging mabagal daw noon ang ikot ng gulong ng buhay para sa banda. Halos di kami kumakain. Marami nag-recording noon pero talagang hindi nag-hit, diba? So kami kinakabahan kami kasi paano na lang yung pamilya namin. Kaya taong 1997, umuwi sila ng Pilipinas para dito na makipagsapalaran. Nagpakilala sa publiko bilang Aegis Band. Ang una nilang nirelease na album, ang Halik. Umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ay naglaga. Kailan nyo na naramdaman na sikat na ang Aegis? Nung tumaas na yung sweldo. Pag naglalakad kami sa mall, so yun, ganyan. Saka yung narinig namin sa radio yun. Yun na yun. Parang, uy, sikat na kami. Ang kanilang mga awitin naging inspirasyon pa nga ng musical play na Rock of Ages.
Ang hirap kasi lalo na alam ng mga tao yun ang kanta namin. Hindi namin pwedeng babaan yun. Yun yung nire-request nila eh. So kailangan pakita mo pa rin na kaya mo kahit hindi. Pagkatapos dugo-dugo na pala. Nung nag-lie low ang Aegis, matapos ang mahigit 2 dekada nilang pagkanta, namuhay ng tahimik sa Cavite si Mercy at nag-focus sa pagiging ina sa 2 niyang mga anak. Pero ang kanyang gininto ang tinig, patuloy na ipinarinig ni Mercy sa social media. Ang kanyang naging plataforma para ipaalam sa publiko ang pagsubok na kinaharap niya, ang kanyang naging pakikipaglaban sa cancer. Isa sa mga pinagsabihan niya ng problema, ang dati niyang fan na naging malapit niyang kaibigan na si Nemia na nakabase ngayon sa Amerika. Ate, mayroon akong nakakapang bukol sa breast. Ayaw niyang magpagamot sa Pilipinas. Sabi niya, kung magpapagamot ako, gusto ko dito sa Amerika, ate, tutulungan ka namin na ayusin yung visa mo. The whole time na nandito siya, kung sino available sa amin, dun siya. Talagang pamilya siya, inalagaan namin siya. Nung sumailalim sa mga test, nalaman na ang kanyang cancer kalat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sa PET scan niya, nakita yung maraming mga tumor sa different parts ng kanyang mga organ. Breast cancer siya, stage 4. And then mayroon siyang tumor sa lungs, tumor sa bone. Malungkot kami, pero hindi namin pinapakita kay Mercy. Bukas na ipinaalam ni Mercy ang kanyang kondisyon sa kanyang followers. Sa 12 na pala ang aking surgery sa lungs. So, pag-pray niyo po ako. So, ang ginawa dun sa kanyang bone, ni-radiation siya. And then yung sa kanyang breast cancer, parang nagbigay lang sila ng tablet na iniinom niya. And then yung sa kanyang lungs is everyday. Lakas mo ngayon. Naging maganda naman daw ang resulta ng unang 5 buwang gamutan ni Mercy sa Amerika. Yung sa bones niya, radiation, parang gumaling na siya. Sa lungs naman niya, nawala na yung cup niya. Nakakakanta na naman siya ng birit-birit. Magandang indication yun na candidate siya for surgery. Happy birthday to you. Nitong November 6, nagdiwang pa siya ng kanyang 48th birthday. Good morning mga higala. It's my birthday today. Kaya maaga akong nagsimba. Sana gumaling ako ng mas mabilis para makauwi ako ng Pilipinas. Come on! Take over the stage, girl! November 9, habang nasa isang pagtatanghal, pinagbigyan pa niya ang request ng kanyang fans na muling bumirit. Kaya mahal na mahal siya ng tao. Hindi siya tatanggi. Masigla siya. Parang wala siyang iniindang sakit. Apat na araw ang lumipas mula nung gig na yon, sumalang na sa operasyon si Mercy. Naging maganda naman daw ang resulta ng kanyang surgery. Pinalakad pa nga siya the next day. Nakalakad pa siya. Pero makalipas lang ang 2 araw, tumawag yung doktor sa akin na bumababa yung oxygen level niya. Naninervous na siya ng So, pina-cheer up ko naman siya. Lumabang ka. Hello, mga higala. Si Mercy nagawa pang mag-update sa social media. Tapos na yung surgery ko sa lungs. Pero biglang nahirapan ako huminga. So, hinala ako sa ICU. Pag-pressure ako na natatapos ito pagsubok na ito. Pag-pressure ako. Last resort na nilang i-intubate siya. Medyo nagre-resist si Mercy. Kasi ang wino-worry kasi ni Mercy is yung kanyang vocal cord. Mercy, ang unahin muna natin dyan is yung iyong oxygen level mo na hindi ka kasi kung hindi, mamatay ka. Pumayag siya.
Sabi nila parang nagsa-shutdown na yung kidney niya. Idadialysis na daw nila. If it really need the dialysis, do it nga. And then later on, tinawagan na nila ako na kinukode na raw si Mercy. Pagpasok namin ni Aris, nire-revive na siya talaga. Nag-stop na yung heart. Mga 11:20. So sabi nung doktor sa amin, she didn't make it. Si Mercy tuluyan ng bumigay. Naghiyawan na kami, iyakan na kami doon. Sobrang sakit. Napakasakit nung nangyari sa kanya. Inaayos ngayon ni Nemia ang mga labi ng kanyang kaibigan para maiuwi ito sa Pilipinas. Yung pag-apply ng body niya, wala pa kasi wala pa kami yung death certificate at saka kailangan pang ayusin sa Philippine Consulate. Mga first week ng December. Post-operative complications po can happen up to 1 month after the surgery. Kung napunta siya sa multi-organ failure. Mga kababaihan na mataas ang exposure sa estrogen, sila po ang mas malaki ang risk na magkaroon ng breast cancer. So ito ho yung mga babae na maaga nagregla, late na nagmenopause, at never nabuntis. Maaari ka magkaroon ng lung cancer kahit na ikaw ay hindi naninigarilyo. Dahil po ang lungs natin exposed din po sa pollution. Another is also genetics. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Mercy, maraming salamat sa pagmamahal, sa iyong magandang tinig at sa iyong magandang musika na maiiwanan mo, hindi ka makakalimutan ng buong mundo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal. Tumulo man ang maraming luha sa paglisan ni Mercy Sunot, ang kanyang boses at musika mananatiling buhay.